no? Sa pagpalang umaga po sa inyong lahat. At tayo po ay muling pinagtipon na naman ng ating Panginoon, no? Napakasigla ni Ate Nina. Umagang umaga, masiglang masigla siya. So, glory to God po. Purihin ng Diyos. Sige po, bago po tayo dumako, tayo po na yung manalangin po sandali. Hallelujah. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na to. Muli mong tinipon ang bawat isa, Panginoon, sa mga espesyal na tao, Panginoon Lord. Hallelujah, sapagkat ikaw ay special sa amin, Panginoon Lord, sa mga oras na to, Ama. Kami po ay nagpupuri at sama-sama nagpapasalamat, Panginoon. May you fill our heart with joy sa bawat oras at bawat araw na binigay mo sa umagang ito na punong-puno po ng bagong pag-asa. Ano po ang bawat oras namin at bagong awa mo laging bago bawat araw. Sa mga oras na to, inilalapit ko po ang aking buhay, Panginoon, na ako po ay patuloy mong gasang kapanin lamang, Panginoon, na maging mouthpiece mo sa oras na to. Ikaw po ang patuloy na maghari sa aming mga buhay, sa buhay ko, sa buhay ng pamilya ko, sa bawat isa na nandito, Panginoon. Patuloy mong buksan ang bawat puso, isip, Panginoon, espiritual. Panginoon, na maging bukas kami, Panginoon, sa karunungan na nagmumula sa iyo. Dahil kung sa akin lang, Panginoon, wala po akong karunungan, Ama. Kung hindi sa iyo, Panginoon, wala po akong maipapahayag. Kaya ikaw ang magsalita, ikaw ang tumanggap ng glory, ikaw ang tumanggap ng kaluwalhatian, Panginoon. At patuloy ko ring tinataas ang lahat ng pasasalamat ng aking mga kapatid mula sa buhay ni Mami Ludi, Panginoon, sa buhay po, Panginoon, ni Pastor Danilo, Panginoon, at ni Ate Nina. Ama, natutunghayan mo ang kanilang mga buhay. Patuloy mo lukuban, Panginoon, ng malaking pag-asa, Panginoon, at patuloy na kagalingan sa bawat isa. At sa bawat isa na nandito, Panginoon, Lord, patuloy kang maghari sa aming mga buhay at ang presensya mo sa oras na to, inaanyayahan namin, Panginoon, ang banal na Espiritu na makasama ka namin, Panginoon, sa The Bereans Ministry na to, Lord. In the mighty name of Jesus, ito po ang aming samot dalangin, O Diyos, sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen. So, glory to God po. Tayo po ay dadako sa atin pong mensahe. Ang atin pong mensahe ngayon, pinamagatan ko po itong Live Today as if it is your last. No? Mabuhay daw po tayo ngayong araw na to na parang ito yung huling araw mo. Amen. So, ang atin pong verse sa Lucas 12:20 hanggang 21, sabi niya po dito, But God said to him, You fool, this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? Verse 21, This is how will be with whoever stores up for themselves but is not rich toward God. Amen? So, sabi po dito sa Tagalog, basahin po natin. Sa verse 20 ng Luke, sabi niya, Luke 12, Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, sa gabi ring ito'y babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang inilaan mo para sa iyong sarili? 21, ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Amen. So napakaganda po ng mensahe na pinamagatan natin na live today as if it is your last. Lagi po tayong mabuhay sa bawat araw na parang ito yung huling araw natin. Amen. Kasi po hindi natin alam ang bukas. Sabi nga puri ng Panginoon nung nakaraan sa daily devotion, di ba, pinag-usapan din po natin about din sa buhay. Na huwag tayong asan ba yung ating pinag-aralan last? How to number our days. Amen? Di ba, naano natin sa Psalm 90 na nagpapatulong tayo sa Diyos kung paano natin ina-number bilangin yung ating mga araw upang magkaroon tayo ng puso ng karunungan. Ngayon naman, no, mabuhay tayo nang parang ito yung huling araw natin. So, bakit ba nasabi ng Panginoon yun, Sa kwento pong ito, makikita natin, yung tatlong klase ng tao, na investors, no, sa mundong ito, reality po ng buhay. No, merong tao
na katulad po ng a smart person, no, who invest time for wealth. No po, ito yung makikita natin sa bawat kwento na to na tatlong tao na makikita mo na yes, matalino siya, no? Smart po siya, smart person siya, na nag-i-invest po ng oras niya para sa kayamanan. Sabi, basahin po natin ano, yung naunang verse ng Luke 2. Sa verse 13 and 14, sabi niya, sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroon, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na paghatian namin ang aming mana. Verse 14, sumagot siya, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? Patanong po yon. 15, at sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Amen? So dito po, yung isang investor, ano po, na makikita nyo, ito po yung tinatawag natin, nag-i-invest siya ng short term. Na po, nag-i-invest tong tao na to, na po, ayon sa kayamanan niya, pero makasarili po siya. No? Nag-i-invest siya para magkaroon ng kayamanan, na po, pero sa kasakiman. Sa kasakiman po, ano, yung kanyang pagiging selfish, na po, dahil ano ko lang po, tulad ko lang kung bakit ito nasabi ng Panginoon, ano po, dito sa kwento, kung bakit niya nasabi yung verse 20 and 21 na pinaka-main po ng ating verse ngayong araw na to. No po, na lagi nating iisipin na po na hindi maganda para sa isang tao na nag-i-invest tayo ng oras natin, no po, oras natin para sa mga kayamanan sa mundong ito. No, dahil para sa sarili mo, amen, lalo na kung ikaw lang, ano po, ang namumunini. No po, ikaw lang para sa sarili mo, kaya ginagawa mo to. Sabi naman po ng isa dito, sa verse 16, sabi niya, pagkatapos, isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga ng isang mayaman ang umaani ng sagana, sabi niya sa kanyang bukirin, 17, kaya't sinasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Alam ko na, sabi niya sa verse 18. Paghigiba ko ang aking kamalig at magpapatayo ako ng mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Ito naman po yung isa sa isang investor, klase ng investor na clever. Na po? Kasi sabi niya dito, kaya siya naging clever, sabi niya, sa verse 19, pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Long investor to, no? Long term po siya, long-term investor. Sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magpakasaya. So dito sa second type po, sa second kind ng ating investors, ito yung a clever person who invests wealth for time. Na po, yung isa, time for wealth. Na po, yung smart, panahon, yung oras niya, ano po, para sa, ang tawag to, para sa kayamanan. Ito naman po, wealth for time. No? Ito yung parang mga doktor. For example, doktor po, ano, yung doktor, o kaya yung mga interpreter, na po, nag-i-invest sila ng long term. Yung doktor, may trabaho siya, sumusweldo siya, the by time, di ba? Oras sinasahudan po siya. Pero bukod doon, nag-iipon siya ng iba pang mga negosyo. No? Nag-i-invest siya ng ibang, na nagiging productive siya. Nag-i-invest siya ng ibang mga bagay, na po, ng ibang mga negosyo, na po, para magkaroon siya ng long term na para pag dumating yung panahon na siya ay magpapahinga na po, naka-establish na siya. Na po, nagigets niyo po, na-establish na siya. No? Meron na siyang, pwede na siyang magpahinga, kumain, matulog. No? Katulad po nung sinabi dito. At magpakasaya. Kasi nagkaroon siya ng long-term investing. No? Nag-invest siya sa pamamagitan ng pagtatrabaho niya ng oras na mahaba. Ano po, ganun yung ginawa niya. So, ang next po natin, sabi niya dito, sa verse 19
sa 20 po, sabi niya, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sabi niya, sa gabi ring ito'y babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitan ng sino mang mag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Na po? Kaya dito, makikita natin, yung isa, na po, smart person na nag-spend ng time for wealth, na po, yung short term, yung isa, na clever person na nag-invest ng wealth for time, na po, ito yung kumita sila. Yung isa kasi po, pag wala siyang trabaho, wala siyang kita. Yun po yung mga short term. Itong long term, yun nga po, yung nakakabuno ka no, ng mga kayamanan mo. Pero ang sabi ng Panginoon, na po, kung ikaw, ikaw yung third kind of person, na wise person who invests time and wealth for God and for all eternity, hindi to manggaganap sa'yo, hindi to mangyayari sa'yo. Na po, na ang iniipon mo ay eternal. No, kasi hindi ka hangal, hindi ka full. No, kasi alam mo ang purpose mo, alam mo ang halaga no po ng kayamanan sa lupa at kayamanan eternal. So yung third person natin, yung third investor natin is a wise person who invests time and wealth for God and for all eternity. No, alam mo na ikaw ay pakatiwala lang ng Panginoon. Alam mo no na ikaw po ay hindi panghabang buhay dito at madadala mo, di ba? Pag sinabi kasing wise, na po, ito po yung deep understanding of reality. No, alam mo kung hanggang kailan ka lang, alam mo kung hindi ka alam mo temporary lang ang buhay sa mundo. Na po? Alam mo na darating ang panahon haharap ka sa Diyos. Oh, ano po na ikaw ay even ikaw ay employee lang, hindi ka owner, even you are not hindi ka gano'n kataas ang pinag-aralan, na po, alam mo na nakikita ng Diyos lahat ng ginagawa mo. No, whatever you do, alam mo na you do it for the glory of God. Ganun yung wise. No, ganun yung deep understanding niya of reality of life. Na alam mo na wala kang masasayang, no? Kasi alam mo ang kahalagahan ng ipinagkakatiwala sa ng Panginoon at alam mo siyang gamitin sa kingdom ng Lord. No? Alam mo na lahat ng bagay dito sa mundo aanayin, 'di ba? Mabubulok lang, mawawala, maglalaho pagdating ng araw. Kaya dito sa kwentong ito, makikita natin no po, kung anong klaseng investor ang mga taong ito. No po? Ikaw din sa sarili mo ngayon, no? Sige sa atin mo, saan ka nag-i-invest? No po, ikaw ba yung clever person na nag-invest ng wealth for time? Na maaaring malayo na ang narating mo, no? Maaaring ang feeling mo, ang yaman-yaman mo na, wala kang utang, di ba? Na ang tingin mo sa sarili mo, di ba? Ang taas-taas ng tingin mo sa sarili mo. Amen? Pero, ang sabi ng salita ng Panginoon, maaaring, oo nga, malayong narating mo, kapatid. Maaaring ang tingin mo sa sarili mo, ang taas-taas na, di ba? Maaaring ang tingin mo sa sarili mo, matalino ka kaysa sa iba. No po? Pero sa harap ng Diyos, sabi niya, dukha ka pa rin. Napakasaklap po ng ganong klaseng paraan ng pamumuhay. No po, na may mga tao sa mundong ito. No po? At sometimes, no, baka hindi natin napapansin, ganun din tayo. No po, hindi dahil naghihirap ka, no, hindi dahil nasa taas ka, ano po, hindi yun ang batayan mo. Hindi po yun ang batayan ng buhay sa mundong ito, ano po. Hindi dahil tinitingala ka ng mga tao, pero hindi naman ang Diyos. Di ba? Ang hirap ng ganun. Ang hirap po ng ganung buhay, no? Na ang tingin-tingin, ang feeling mo, taas ng tingin mo sa sarili mo kasi tinitingala ka ng tao, may pera ka, may ano ka, di ba? Yung ibang, napapasunod mo sila kasi may kayamanan ka. No po? Kaya, ang pinaka-lesson dito na makikita ko, no, huwag tayong maging makasarili, kundi maging higit tayong maging makadiyos, no po? Sa lahat po ng ating mga natatamasa, no, wag tayo pong palalo, no? Wag tayong mayabang sa harap ng tao. So dito makikita natin, ano ba yung pwedeng application na pwede nating i-ano sa sarili natin, no? Ang tanong po dito, anong klaseng investor ka, kapatid? No, make sure sa sarili mo, no, na ginagawa mo ito sa kaluguran ng Diyos. No? Maging wise ka. Maging katulad ka ng wise person. No? Kasi
Hindi ka lang smart person, hindi ka lang clever. Kailangan wise person ka. Kailangan wisdom ang gamit mo, no? Kasi nga, our days are numbered. Kaya dapat, meron tayong karunungan na galing sa Diyos. Sabi nga niya sa Psalm 90:12. Di ba? Kaya ang first po dito makikita natin plan long term, no? Ang makikita mo application, plan long term if you will live long. Ano po? Hindi sinasabi dito ng Panginoon na don't plan. Ano po? Dahil alam mo na hindi ka naman mabubuhay ng matagal, di ba? Hindi sinasabi ng plan, sabi nga ng Lord, dapat nga nagpaplano tayo kasi nga hindi natin alam, di ba, kung anong darating. Sabi niya, okay lang naman magplano kasi kalooban pa rin ng Panginoon ang siyang magaganap. But the thing is, make sure na nagpaplano ka with God. Make sure na kasama mo si Lord sa pagpaplano mo, di ba? Sa mga ginagawa mo, sa mga action mo, sa pagsasalita mo, no po, make sure na yung wealth mo is na-honor po ang Panginoon. No po, yun yung lagi natin tatandaan kung paano tayo nag-i-invest sa mundong ito. No po, na dapat alam natin na napaparangalan natin ng Panginoon kasi alam natin na hindi tayo mabubuhay. Hindi, walang sino man ang nakakaalam kung gaano ka katagal mabuhay. Pwedeng ikaw ngayon, mawala ka na bukas. Pwedeng nagsasalita ako ngayon, wala na ako bukas. We never know. Na po, kasi ang buhay ng tao ay parang usok lang. Na po, na sabi nga, wag mong ipagyabang yung kinabukasan na bukas, doon ako titira, doon ako maghanap buhay, doon ako magtatayo. Sabi niya, sapagkat ang buhay ng tao ay parang usok lang. Di ba? Yun po ang sabi niya sa kanyang salita. So we don't know how long we live. Kaya make sure na nag-i-invest ka sa mundong ito na po, ng long term. What I mean is, naglo-long term ka in eternal. Na po, na pag alam mo na pag namatay ka, alam mo na aanihin mo yon after life. Amen? Ang second line natin. Next po is, live today. Anong application natin? Live today as if it is your last. Amen? Live today as if it is your last. Ito po yung pinaka maganda no po, na ilagay natin sa isip natin na laging ito yung huling araw natin. No po? Kasi pag ito yung lagi mong iniisip na huling araw mo, no? Wala nang dahilan para magalit ka sa ibang tao. Wala nang dahilan, 'di ba, para mag-invest ka pa ng galit at grudge sa puso mo. Wala nang dahilan para hindi ako magpatawad. Wala nang dahilan, 'di ba? Kasi everything in your life is an act of worship. No po, hindi lang dahil nasa church ka every Sunday. Amen? Or hindi lang dahil araw-araw ka nasa ministry. Even sa bawat oras at bawat araw mo na pinaglilingkuran mo ang asawa mo, mga anak mo, mga mahal mo sa buhay, mga tao sa paligid mo is an act of worship sa Panginoon. 'Di ba po? Naganap na yung sinabi ng Panginoon doon sa babae, sa balon, 'di ba? Sa well, sa Samaritan na darating ang panahon, sabi ni Jesus, kahit saan ka naroon, 'di ba? Pwede ka nang magpuri. Amen? So ito yung isang bagay na matututunan natin na po sa verse 20. 'Di ba? Yung sinabi niya doon na ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal. 'Di ba? Sa gabi ring ito, babawiin ko ang buhay mo. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Di ba? Nakita niyo po yung verse, puro sa sarili. No? Kasi makasarili siya. Di ba? Kasi sa sobrang makasarili niya, wala siyang iniisip kundi sarili niya. Amen? And hindi tayo dinisenyo ng Lord di lang maging makasarili, wala ka ng pakailam sa ibang tao. No po? Katulad ng mga pinapasok natin ng mga negosyo, di ba? Dahil ba ikaw okay ka? Paano yung iba na nag-invest, di ba? Dahil ba dahil ba, 'di ba, ikaw na nag-aano ka, nagpo-produce ka, tapos yung ibang tao, 'di ba, nalulugi sila, 'di ba po? Yes, 'di ba? Kung tayo po ay mag-aaya sa bawat negosyo ng investors, make sure po, no, na make sure natin na alam natin that investing is take a risk. No po? Tayo naman, wag tayo sa reality natin ngayon, ano katulad po ng nabalita sa Metamax na 'yan, 'di ba? Sa mga sitaw na 'yan. No po? Maraming tao ngayon ang nagwawala ngayon sa Facebook, 'di ba? Dahil nag-invest sila ng mga madalian. Yes, we are a son of God. We are a daughter of God. No po? We work hard. We work hard to earn money. Di ba po? At sinabi ng Panginoon sa salita niya na, di ba, yung mga pera din na madaling nakukuha, madaling nawawala. Di ba? Yung mga hindi pinaghirapan. No po? So, nasabi nga no na ng isang kapatid, no po. Okay lang na
hindi naman masamang mangutang eh, di ba? Hindi naman masamang mangutang, pero hindi ko po sinasabing mangutang kayo. Pero for me, no po, saka doon sa kapatid na nakausap ko, ang masama lang naman yung talikuran mo yung utang mo eh, na hindi ka magbayad. At ang masama lang bilang mangungutang, alipin ka ng nagpapautang. Pero apart from that, hindi po kasalanan kung dumadating talaga sa point na manghihingi ka ng tulong. No? Dadating sa point, no? In reality, ako sa buhay ko po, hindi ko pinagkaila sa bawat isa yan, na dumating ako sa point hanggang ngayon, no po? Na ako ay naglilinis pa rin ng mga utang. Pero ako po, may kapayapaan ako, nabe-bless ako sa Lord sa ginagawa niya sa buhay ko kasi sa aral na yon may pinupulot ako nung paano ako mag-i-invest, kung paano ako mag-aano. Ang point ko po, nag-i-invest katulad ng mga nagpapautang, nag-i-invest sila 20%, 'di ba? Ang laki-laki na parang minsan kakagatin mo na dahil sa hirap ng buhay. Pero minsan, ang nakita kong difference between nag-i-invest ka ng hindi ka sigurado, no po, is mas mahirap. Mas mahirap para sa katulad natin, ano po na, o mag-invest ka na pagkatapos mong mag-work hard, di ba? Andun agad yung sahod mo. Andun yung pinaghirapan mo kasi alam mo na nag-work hard ka, di ba? Kaysa po sa mga bagay na wala kang kasiguraduhan. Na po kasi ang Panginoon, hindi naman lang tayo puro hardship. No, mahirap po. Ang sinasabi niya sa atin, mag-work hard ka, pero hindi ka niya laging ilalagay sa hardship. No po? Kaya mahalaga na nauunawaan po natin yung gusto ng Panginoon sa buhay natin. Ano po? Na wag tayong, kailangan may wisdom tayo pag tayo ay nag-i-invest. No po? Lalo na sa mga pinagkatiwala sa atin. No po? Kaya napakahalaga na magkaroon tayo ng karunungan kung paano tayo mag-i-invest sa buhay natin. Kaya sa kahit anong klaseng investor ka pa, no po? Kahit na maging smart ka pa, 'di ba? Kahit na maging clever ka pa, na po, kahit anong klase kang investor sa tatlo na yon or maging wise ka, na po, sa tatlong klase ng investor na yon, darating in the future na bawat isa sa atin, na po, short-term man yan na investing or long-term man yan but eternity, darating ang araw na haharap tayo sa Lord. Amen? At babawian tayo ng buhay. Kaya, live today as if it is the last. No? Na nakakapag-ipon tayo ng mga mabubuting bagay. No? Kasi yun yung bunga ng banal na espiritu na makagawa tayo ng mabuti. Do it every day for God's glory sa bawat araw ng buhay natin. Mag-invest po tayo, no? Ng all eternal. Lahat ng bagay na ginagawa natin, nagiging mabuti ka sa asawa mo because you know that is act of worship every day. Ask for God to teach us, di ba? Na to live eternal while we are living in this world. Na po, every day, offer yourself to God. Na po, as an act of worship. Na po, maging productive ka kapatid. Na alam mo na hindi lang yan amo mo. Di ba? Yan ay pinagkatiwala sa ng Panginoon para maging blessing ka sa buhay nila. No, hindi yung pagtalikod ng amo mo, minumura mo siya. Ano ba naman to? Utos ng utos, di ba? Ganyan. Hindi. Na po, kasi sabi nga ni Lord, lahat ng gagawin mo, do it for the glory of God eh. Di ba? Kahit nga sa tubig daw na iinumin mo. Ganun kahalaga. No po, ganun kahalaga ang buhay mo na pinapanood ng Panginoon sa bawat araw. Kaya maging productive ka. No po, na parang, alam niyo yung parang coin sa alakansya tuwing sinushoot mo yon, Lord, ito po yung act of worship ko, magiging maayos po ako ngayong araw na to, di ba, na parang last minute lagi ito. Na po, na wala ka nang, hindi ko po entertainin yung mga toxic na tao kasi ayoko magkasala sa'yo. Kasi alam mo, that is what, act of worship. Hindi mo papatulan yung mga tao, di ba? Na makapagsalita ka ng hindi maganda sa kanila, di ba po? Kasi you cannot control them, but you can control yourself. Sa tulong ng banal na espiritu, madidisiplina mo yung sarili mo, di ba? Kung alam mo na ikaw ay may sakit, di ba? Disiplinahin mo rin yung sarili mo na huwag kang kumain ng mga bagay, di ba? Kasi you know that that is the temple of God. That is act of worship. Loving yourself, di ba? Hindi ay pagiging marakas sarili, depende sa motibo mo. Amen? Loving yourself, di ba po, as a temple of God, that is act of worship. Amen? Kaya, kailangan mo maging malusog, kailangan mo maging masigla, kailangan mong maging, bakit? Kung hindi ka magiging malusog, paano mo mamahalin yung ibang tao kung nakalatay ka sa higaan? Kung hindi ka magiging masigla at maayos ang pangangatawan mo, paano ka makakapag-share ng gospel sa labas?
Kung hindi ka magiging masigla at malakas, paano mo ma-show sa tao yung presensya ng Panginoon sa bawat araw? Amen? So, kailangan mong alagaan at mahalin ang sarili mo. Amen? At kayamanan yun sa atin. Sabi nga, di ba, pag tayo hindi nagpupunta sa ospital, hindi tayo nananakawan ng kaaway. Amen? Kaya magpasalamat po tayo. Kasi pagdating sa dulo, di ba, mayaman ka man o hindi, di ba? Because you serve for God, not for wealth. Hindi sa kayamanan, di ba? Or not for fame, hindi sa kasikatan, di ba po? Nagiging matalino ka, 'di ba po? Hindi lang sa pagiging wise na clever or smart, nagiging matalino ka dahil alam mo na po na hindi mo kailangan ng kasikatan sa mundong ito, hindi mo kailangan ng wealth para ipagyabang, no? Ang wealth maganda po pag nagagamit natin sa kingdom of God, no po? Pero tayo rin, kahit hindi tayo mayaman at mahirap, sabi nga, ang totoong mapagbigay, konti pa lang ang kinikita mo, di ba? Marunong ka na magbigay. Amen? Hindi mo kailangan maging mayaman, hintayin mo muna maging maluwag bago ka magbigay. Hindi po gano'n ang tinuturo ng Panginoon sa atin. Kaya nga sabi ni Lord, di ba, dinamitan mo ako nang wala akong damit. Pinakain mo ako nang wala akong pagkain. Amen? Di ba, ano man ang ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo sa akin. Po, lagi nating tatandaan kasi madalas naririnig ko pag nakaluwag na, magbibigay din ako. Di ba, sa mga tithe natin, love offering natin. Di ba, pag maluwag, paano kung hindi ka dumating sa point na maluwag ka na? Amen? Pero sinasabi ng Lord, anak, my grace is sufficient bawat araw. 'Di ba? Yung maliliit na halaga na alam mo na it is act of giving, is act of loving, act of caring. 'Di ba po? Bakit hindi mo gawin? 'Di ba? Kasi baka hindi dumating yung panahon na maging maluwag ka. Amen? Kasi sabi ng Lord, kung hindi ka mapagkakatiwalaan sa maliit, hindi ka mapagkakatiwalaan sa malaki. And then third po, invest time and wealth toward God. Na po, na kapag alam mo nag invest tayo, na po para sa sarili lang natin, at wala pong kinalaman para sa kaharian ng Diyos, tayo na ang pinakadukha sa mata ng Diyos. Na po, yun ang sabi niya. Matanggap mo man ang katanyagan dito, oo, tinitingala ka, pero sa akin, di ba, wala akong pakialam. Parang ganyan yung sinasabi ng Lord sa verse 21, di ba? Di ba, sabi niya, ganyan, sabi niya, hangal, sa gabing ito, babawin ko ang buhay mo. Diba? Saan mo iiwan ngayon yan? Saan mapupunta yung mga ipon mo sa sarili mo, sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Diba? Kaya kung ikaw ay makasarili at ikaw ay nag-i-invest lang para sa sarili mo at hindi nagagamit sa kaharian ng Panginoon Diyos, sa mata pala ng Diyos, ikaw na ang pinakamahirap. Kaya live wisely, and meaningful, for God's glory. Matuto tayong mabuhay ng matalino, na may wisdom, na nagmumula sa Panginoon at pangunawa. Mahalaga na may pangunawa ka, at karunungan, sa ginagawa at pinagkakatiwala sa iyo ng Panginoon. Bawat oras sa Diyos galing. Hindi natin pwedeng bilhin yung oras ng Panginoon, Hindi natin pwedeng bilhin ang oras. Walang tao na bumibili ng oras. Amen? Yes, may overtime ka sa trabaho, babayaran nila, pero hindi mo pwedeng bilhin ang oras sa Diyos. Kaya pag tinakda ng Diyos na ang buhay mo hanggang ganito lang, hanggang doon ka lang. Amen? Kaya, wag na po tayong mag-backslide, no? Wag na tayong makaisip na tumalikod pa sa Diyos. No? Sayang ang oras at panahon na masasayang natin. Kaya, dito pinapaunawa sa atin, use your time and wealth for God. No, bakit ka pa magmumukmok? Bakit ka pa mamumroblema? Sabi nga ni Lord, hindi mo nga kayang dugtungan ng isang oras ang buhay mo ng pag-aalala. 'Di ba? Hindi mo kayang madugtungan yung oras ng buhay mo ng pag-aalala. Kaya, make it worthy. Kasi hindi mo kayang bilhin yung oras na yan. Ngayon, kaya mo ipakita sa pamilya mo na mahal mo sila, kaya mong magpatawad, kaya mong magmahal, kaya mong magbigay. Amen? Kaya mo maging mabuti. Kaya mo maging faithful, kaya mo maging loyal, kaya mo maging mabait. Diba? Why not give now? Hindi bukas, hindi sa isang araw. Kasi you never know. Diba? You never know kung bukas buhay ka pa. Why you don't share the gospel right now? Bakit hindi mo i-share yung kabutihan ng Diyos? Amen? Bakit hindi mo i-share yung magandang balita? Ano pa yung hinihintay mo? Amen? Kaya live today as if it is the last day. Lagi tayong mabuhay na ito yung last. Huwag na tayong makipagtalo, huwag na tayong makipag-argue, huwag na tayong tumanggap na mga basura o chismisa ng mga tao.
Huwag na tayong makipagsama pa sa mga makamundong bagay dahil alam natin na hindi lang murderer ang sinasabing pumapatay. Yung pinag-uusapan mo yung kapatid mo na hindi nila alam na po, na sinisiraan mo sila o nakakasira ka, di ba po? That is murderer sa harap ng Panginoon. Yung kapag paglapastangan mo sa mga pangalan, 'di ba, sa mga kapatid mo na hindi nila nalalaman. No po, hindi lang murderer is pumapatay. Amen? At hindi lang ang nape-perish is yung mga taong hindi kumikilala. Even yung mga tao na lack of knowledge, pwedeng ma-perish. Di ba po? Kaya, kailan ka pa magpapahayag ng salita ng Diyos? Kailan mo ituturo sa mga anak mo? Kailan ka gagalaw? Kailan ka kikilos? Kailan mo ipapakilala sa pamilya mo? Kailan ka mag-i-invest ng eternal for God's glory? Amen? Kailan ka tutulong? Kailan ka makikipagtulungan sa gawain sa church? Kailan pa? Diba sabi nga, habang malakas ka, gamitin mo tong oras na to para paglingkuran ng Panginoon. Kasi you never know. No po? You never know if gising ka pa bukas dahil ang buhay ng tao ay parang usok. Kaya I hope and I pray na maging matalino po tayo sa pag-iinvest. Sa pag-iinvest ng oras, kayamanan natin, at mga pinagkakatiwalaan sa atin ng Lord, kaloob ng Diyos, na mga talento sa atin, na po, aanin mo yung magandang boses mo kung inaawit mo lang sa mundo. Amen? Aanin mo yung malakas na katawan mo kung lagi ka lang nasa bahay natutulog. Sabi nga ni Lord, 'di ba? Ihain mong banal ang iyong katawan, 'di ba? Ang iyong ano, nahaing banal sa Diyos, na kapuri-puri sa harap ng Panginoon. Amen? Kaya magpasalamat po tayo na tayo po ay natututo at tinuturuan ng wisdom, 'di ba? At karunungan ng Diyos. Matuto tayo na magmahal. Ano po? Wag na yung halimbawa nakakita ka ng tao na nag-church sa inyo na prostitute, 'di ba? Or mga addict, 'di ba? Why don't you think na nasa tamang lugar siya? 'Di ba? Invest kindness, invest humility. Amen? Wag na yung pagtitinginan pa kayo, "Uy, 'di ba yan yung addict sa kanto?" Eh, 'di ba? 'Di ba po? Kasi ang church is for imperfect person, 'di ba? Mag-invest tayo ng kabutihan sa kapwa. Hindi na po pagchismisan. Mag-invest po tayo ng magandang ugali para sa ibang tao na parang si Kristo. Because we are the daughter and son of God. Mag-invest tayo eternal. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. I hope and I pray na nagbigay po ng inspirasyon and encouragement sa bawat isa kung paano po tayo mabubuhay. Na nag invest tayo hindi lang ng wealth, na wala pong masamang maging mayaman. Diba? Gamitin lang natin sa kaharian ng Panginoon at gamitin natin for the glory of God, hindi para sa kasikatan natin. Maging matalino tayo sa pag-use ng time natin, sa bawat oras na galing sa Diyos, at huwag tayong magsayang ng oras at panahon na pwede natin ipaglingkod. Purihin po ang Panginoon. To God be the glory. Let's pray. Hallelujah. Father God, in the mighty name of Jesus, we praise you, Panginoon. Hindi po namin gusto na maging hangal sa harapan mo. At Lord, save us, Panginoon, and na turuan mo kami, iligtas mo kami, na huwag kaming maging isang klase ng tao na nag-i-invest ng maging makasarili or selfishly, Panginoon, just for ourselves. Lord, I pray, Panginoon, na alam ko, Lord, that you would prosper us, Panginoon, to use our wealth na pinagkakatiwalaan mo, the time na binibigay mo, in growing, maturity, sa maturity namin, sa spiritual namin, sa health namin, Panginoon, for the kingdom, na ikaw, O Diyos, ang nagtayo at ikaw ang King. Lord, help us to make us wise person na nagpaplano ng long term but live today as if it is our last. Tulungan mo kami na i-acknowledge sa bawat araw ng buhay namin, Panginoon, na maging useful kami and productive person kami kung paano mo kaming dinisenyo, Ama. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging best yung everyday, Panginoon, ng buhay namin as a act of worship na inaalay namin sa'yo. Lord, tulungan mo kami na maging kalugod-lugod sa bawat araw at hindi maging katulad ng hangal, Panginoon Lord, dahil alam namin, Ama, na ang kayamanan, Panginoon Lord, hallelujah, na inaalay lang sa iyo ang nagiging kapaki-pakinabang bilang isang katiwala mo, Panginoon, na mamultiply namin to for the glory of God, na ikaw, O Diyos, ang napaparangalan
Panginoon, sa buhay namin. Maraming salamat po sa wisdom, knowledge, and understanding na patuloy mong pinagkakaloob. Purihin at dakilain ka, Ama, sa matamis na pangalan at buhay na pangalan ng aming Diyos, sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po and God bless po sa bawat isa. Amen. Yan, purihin ng Panginoon. It's a reminder po, once again, sa bawat isa kung paano po tayo namumuhay bilang isang Kristiyano or sabihin na